Ganito nagsisimula ang umaga para sa 17 anyos na si Patrick Jimenez. 8 taon na siyang sumusuntok sa pangarap. Pangarap na maging susunod na bayani ng Murcia. Hindi lang sa malalawak na tubuhan kilala ang bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ito rin ang bayang sinilangan ni Donnie Nietes, isa sa pinakamahusay na Pilipinong boksingero. Sa loob ng halos 2 dekada, mula 2003 hanggang 2022, 2 beses lamang natalo si Nietes sa kanyang mga laban. Kaya naman itinanghal siya bilang longest reigning Filipino World Boxing Champion. Nahigitan pa niya ang record ni Flash Elorde. Sa bayan ng Murcia, bayani kung ituring si Donnie Nietes. Tulad ni Nietes, 9 na taong gulang lamang si Patrick nang magsimula siya sa pagboboxing. Nung bata kasi, iba sa guliro rin, parang mahilig rin sa suntukan ba. Kaya yun, 2 school na yung nag-kick out sa akin dahil sa suntukan. Dinaan ko na lang sa sport, kaysa manuntok ako na kundi sabi ko idadaan ko na lang sa boxing. Ma-sport pa yon, makikilala ka pa at matutulungan mo pa yung pamilya mo. Nagsimula raw ang lahat ng magkaroon ng palaro sa plaza ng Murcia. Umatras ang isa sa mga boksingero at naghanap sila ng pamalit na kalaban. Manonood lang sana ako noon. Oo. So yung first bout, yung edad na siguro noon 16, ako 9 years old. Oo. Yung timbang 38 kilograms, pero yung sa akin 26 o 28. Ang unang akyat ko medyo may kaba at siyempre may halong excitement na kahit kunti. Parang sabi ko focus na lang sa laban kasi yung kaba lang dadala sa'yo sa talon. Binigay mo lahat? Oo, binigay ko na lahat. So ayun, tinigil na hanggang round 1 lang. Round 1 lang? Oo. Sino nanalo? Ako, by knockout. Na-knockout mo? Oo. Mula noon, dumarayo na si Patrick sa iba't ibang barangay para makipagbakbakan. Binata na si Patrick ngayon at nag-e-ensayo siya para sa isang importanteng laban. Sa unang pagkakataon kasi, magsasagawa ng boxing tournament ang Nietes Boxing Promotions sa kanilang barangay para maghanap ng mga batang boksingero na susunod sa yapak ni Donnie Nietes. Bukod kay Patrick, sumabak na rin sa boxing ang kanyang kapatid na si Teo, 11 taong gulang. At ang pinsan niyang si AJ na 10 taong gulang lamang. Jimenez Brothers kung tawagin sila sa Murcia. Bakit ka nagbo-boxing? Dahil makabulay kay mama. Bakit? Magkano ba yung kikitain sa pagbo-boxing? Kung panalo ng 500, kung perde, ng 300. Hindi ka ba natatakot? Baka masaktan ka. Hindi. Bakit? Sanay na po ko eh. Maliit para sa kanyang edad ang batang si Teo, pero malakas ang loob, sugod ng sugod. Kaya kailangan niyang matutuhan kung paano umilag sa kalaban. Deliver mo blas ang kamot mo. Ibalik mo ginam na Welder sa talyer ang tatay nilang si Jude. Hindi hadlang ang kakulangan sa kagamitan para makapag-ensayo ang mga bata. 12. So, yung mga bata sa training nila, everyday required sila na gumawa ng 80 crunches na may hawak silang weights. Ilan ka na, Emmanuel? 11. So, 4 na lang. Sige, go! Pero yung si Neil Patrick na 17 years old na,
Ang kanyang requirement ay 300 crunches every day. Pagkatapos magbuhat ng bakal, diretso sila sa isang lumang punching bag. Ito po ma'am yung pinapagawa ko ma'am. Yung binibigyan ko ng oras. Oo. Yung para makuha nila yung speed at endurance. Oo. Tapos 3 minutes ito, 3 minutes ma'am dapat yung non-stop. non-stop yung pagsuntok niya. Bukas, sasabak na sa laban ang 3 batang Jimenez. Ano kaya ang hatid ng kapalaran? Kaya? Kinabukasan, dumating ang araw na kanilang pinakahihintay. Let's start our Sinaya sa Santa Rosa first ever boxing tournament! Isang taong pinaghandaan ni na Patrick, Teo at AJ ang boxing tournament na ito. Pero hindi lang pala sila ang mga batang nangangarap na maging susunod na bayani ng Murcia. Bago magsimula ang laban, nakilala namin ang makakatunggali ni Teo, ang 12 anyos na si Terence mula sa barangay Minoyan, anak ng isang magsasaka. Paano po siya nahilig sa pagboboxing? Nakita niya yun si Lergion, yung kapitbahay namin dyan. Oo. Na naglaro ng palarong pambansa yata yon. Kinukwento siguro ni Lergion na Mm-mm. kahit talo o panalo, may pera. Ayun, sumali na siya. Gusto mag-boxing. Dahil? Para makapira lang. Bakit magkano bang kinikita sa boxing? 200. 200 po. Balik kamot. Pero hindi lang premyo ang pakay ni Terence ngayon. Puspusan ang kanyang paghahanda dahil gusto niyang rumespak sa ring. Noong nakaraang tournament kasi, nakalaban na niya ang batang si Teo Jimenez. Natalo si Terence at gusto niyang bumawi. Kayanin-kaya ni Teo ang bagsik ng higanti ni Terence. Sa araw na iyon, 30 bata ang magtutunggali sa 15 laban. Si Patrick Jimenez ang main event at ang kanyang makakalaban, si Cristony Arca ng Nietes Boxing Gym. 16 na taong gulang lamang si Cristony Arca, pero sa hubog ng kanyang katawan, alam mong batak sa training ang binatang ito. Anak ng isang OFW, araw-araw sa gym si Arca para maabot ang pangarap na maging professional boxer. Bakit gusto mo maging professional boxer? Para makaagto sa iba niya lugar. 1 taon pa lang nagbo-boxing si Arca kumpara kay Patrick na 8 taon nang lumalaban. Dehado man siya sa karanasan, ibang klase raw ang lakas ng suntok ni Arca. Malakas si Juan. Si Arca. Si Arca. Hindi lang sa insaktong posisyon. Kaya kung nasa insaktong posisyon lang suntok ni Arca, mas malakas sa kay Jimenez. Alright! Are you ready? Ang mga pinakamaliit sa grupo ang unang sumabak sa laban. Hindi pa gaanong bihasa sa boxing ang 2 maliit na kalahok, kaya animoy larong bata lamang ito. Winner by unanimous decision. Red corner! Pero nang tawagin ng ikalawang laban, Introducing first, fighting in the red corner. tumaas ang tensyon dahil tila seryoso sa pakbakan ang 2 magkatunggali. Makabawi kaya si Terence o muling mananaig si Teo sa labang ito? Round 1. Round 1 pa lang, bigay todo na ang 2.
Kung tangkad at haba ng mga biyas ang pag-uusapan, dehado ang maliit na Jimenez. At alam ng coach ni Terence kung paano ito gagamitin sa kanilang pabor. Sabi ko sa kanya, huwag kang sumugod. Kasi advantage siya sa height. So, ang strategy niya, Atras lang, tapos jab, straight. Tapos isang jab straight, atras, straight siya. So ganun lang yung sinasabi ko sa kanya. Pag sinunod niya, talagang matatalo namin. End of round 1. Now, mga taga-Santa Rosa. Todo asikaso si Patrick sa nakababatang kapatid. Alam niyang tagilid si Teo sa tangkad ng kalaban nito. Round 2. kapag nakikita mo yung kapatid mo na nasa ring, hindi ka ba natatakot para sa kanya na baka masaktan siya? Hindi naman po. Hindi naman masakit. Pag may ensayo ka, pero pag wala kang ensayo, huwag ka munang magsugal na magboxing kasi hindi basta-basta yung larong boxing, ma'am. Baka yan pa yung sa buhay mo, yung magsasaba ka ng walang training. Sa round 2, mas malakas na ang loob ng batang Jimenez. Nagpaulan siya ng sunod-sunod na suntok. Sulod na una, mamate! Habang maririnig ang sigaw ng kanyang kuya Patrick. End of round 2. Hoy mga anak, hindi ka muna magpalapit-lapit sa ringside. Round 3. Final round. Sa round 3, muling nagpalitan ng suntok sina Terence at Teo. Dikit ang laban, parehong nakakatama ang dalawa. End of final round 3. At nang matapos ang laban, kabado ang lahat sa kahihinatnan. Okay, after 3 rounds of boxing, where the result? Winner by split decision. Winner by split decision. Red corner! Tagumpay ang mga Jimenez sa kanilang unang laban. Galing, galing, galing. Dumiretso si Teo sa medical check-up. Nahirapan man siya sa labang ito, wala naman gaanong bugbog sa kanyang mukha at katawan. Kung sa ibang lugar, basketball ang pinagkakaabalahan, sa probinsya ng Negros Occidental, boxing ang pangunahing libangan. Kaya di na nakapagtatakang maraming sikat na boksingero sa Pilipinas tulad ni Pancho Villa, Onyok Velasco, Dodiboy Peñalosa at Donnie Nietes nang galing sa probinsyang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming bata sa Murcia ang maagang sumasabak sa bakbakan. 300 pesos lang ang prize money ng mananalong boksingero. 200 naman ang consolation prize. Pero higit sa perang makukuha, ang habol ng mga bata ang makilala ng mga coach ng Nietes Boxing Promotions. Kayo po ang tatay ni Donnie Nietes, di ba? Oo. Ba't po kayo nag-organize ng ganitong mga tournament? Para saan po? Kasi naisipan ko na para bago sa mag-retiro, mayroon ng
papalit sa kanya. Kay Donnie. Kaya doon, Oo. Magde-develop na kayo ng magde-develop na kami ng mga boxer na papalit sa kanya pag tiro niya. Kaya naman kanya-kanyang pakitang gilas ang mga bata. May iba na halatang walang formal na training sa boxing. Pero todo buhos sa bakbakan. Tatlong round lamang ang bawat isang laban. 1 minuto kada round kung bata ang boksingero. Pero kapag binata na ang kalahok, umaabot na ito ng 2 minuto kada round. Sa boxing, hindi lang lakas ng suntok ang magpapanalo sa laban. Mahalaga rin ang resistensya. Mapapansin na may ilang batang boksingero na bigay todo sa unang round. Pero nauubusan ng hangin kalaunan at hindi na nagagawang tapusin ang laban. Tulad ng laban ni Salcedo at Bionat sa 56 kg weight category. Parehong mabibigat ang suntok ng dalawang boksingero. Bigay todo. Sa unang round, liyamado si Salcedo. Pinaulanan niya ng suntok ang kalaban at muntik pa niya itong ma-knockdown. Pero pagdating sa third round, laking gulat ng lahat nang sa gitna ng bakbakan, hirap nang huminga ang batang boksingero. At ilang sandali pa, kusa na siyang sumuko. Winner by retirement, red corner, Champion Puma of Puma. Pagkatapos ng laban ni Salcedo, nagbihis at nagsuot na ng gloves sina Patrick Jimenez at Cristony Arca. Pero natigil ang kasiyahan nang biglang pagkatapos ng kanyang laban, bumagsak na lang bigla ang binatang si Salcedo. At maya-maya pa, Sabi nila stable naman daw yung vital signs. It's just that hinimatay siya after the fight. sa health center idiniretso ng mga health worker ang hinimatay na boksingero. Sa paunang eksaminasyon, hypoglycemia o low blood sugar ang sinapit ng bata, dulot ng sobrang pagod at kakulangan sa pagkain. Hindi biro ang boxing. Isang suntok, maaari kang malagay sa alanganin. Introducing first, fighting in the red corner from Zone 5. Alas 4 na ng hapon nang magsimula ang main event, ang bakbakan sa pagitan ni Patrick Jimenez at Cristony Arca. Round 1. Unang round pa lang walang tigil na ang palitan ng suntok. Sa unang round, tila patas ang laban. Parehong nakatama sina Patrick at Arca. Ilang beses silang nagtunggali sa mga tali. So, ang boxing po, hindi lang lakas. Hindi lakas. Dapat meron kang isip.
Kung saan mo tatalunin yung kalaban mo. So kung gagamitin ni Jimenez yung utak niya, Hindi manalo si Arca. Kaya sayang yung lakas niya. Bakas ang kaba at pag-aalala sa mukha ni Tatay Jude. Hindi pa nakapunta si Pau Pau doon sa ring, hindi pa nakakyat. Sabi ko parang kinakabahan ako, parang takilid yung laban niya. Kasi alam ko yung kalaban niya, ma'am, talagang malakas yun. At saka maganda maglaro ng boxing. Sa round 2 na naig ang bilis ng kamao ni Patrick, ilang beses niyang tinamaan ang kalaban. Pero pagdating ng round 3, nagulat ang lahat nang biglang akala ng lahat na knockdown si Patrick. Pero sa mata ng referee at mga hurado, bahagya lang siyang nawalan ng balanse. Kaya tuloy ang bakbakan. hindi po ba kayo natatakot para sa mga anak niyo? Oo nga ma'am, delikado nga. Oo. Pero magkaparehas naman sila ng kalaban niya. Kung delikado sa anak ko, delikado din sa kanya. Kaya kung baga parang patas lang. Sa gitna ng laban, napasubsob na naman sa tali si Patrick. Pero dahil sa likod ng ulo tumama ang suntok, hindi ito binilang na puntos. Sa patakaran ng boxing, ipinagbabawal ang pagsuntok sa likod ng ulo ng kalaban. Hanggang sa huling sandali, nagpalitan ng suntok sina Patrick at Arca. And in the final round 3. Kaya nang magtapos ang laban, kabado ang lahat sa magiging resulta. Sino kaya ang nagwagi? After 3 rounds of boxing, let's go to the score. Winner by unanimous decision. Pagkatapos ng 3 round ng umaatikabong bakbakan, dumating na ang oras na kanilang pinakahihintay. After 3 rounds of boxing, let's go to the scorecard. Winner by unanimous decision. Red corner from Zone 5, Neil Patrick Jimenez. Kumusta, Tay? Ito maganda yung laban. Oo. Napakaganda sa heart. Kasi Panalo lahat? Panalo lahat. Kinabahan ka ba? Talagang kinabahan ako, ma'am. Talaga? Pero napawi naman ang kaba ko. Sobrang saya. Pinalitan ang sobrang saya. Ang pamilya Jimenez ang pinakamasaya nung araw na iyon. Nagbunga ang araw-araw nilang pagsisikap at pag-iensayo. Magkano yan? Yan na ba yung premyo mo? Sige, patingin nga. Magkano kinita mo? 300? Anong bibilin mo dyan? Kinabukasan pagkatapos ng bakbakan, sumabak ang mga batang Jimenez sa mas malaking laban. Para sa kanilang pamilya, ito ang tunay na hamon na dapat nilang mapagtagumpayan. Yun ang pinakahangad ko lang, na makapag-aral sila ng mabuti, may makatapos sila ng maayos. Yun lang yung gusto ko, ma'am. Habang nasa eskwelahan si Teo, naiwan naman sa bahay si Patrick para mag-ensayo. Wala kasing pasok ang high school sa araw na ito. Ano nangyari sa Na-injured ka daw? Ma'am. Ha? Kapo, no. Saan banda? Namamaga? Hindi naman.
Pero nagpa-medical ka naman kahapon. Okay naman. Kapon, di naman masakit. Ngayon lang. May iniindamang mga pasa at sugat, tuloy sa ensayo si Patrick. Kasabay ng pangako ng edukasyon, patuloy silang kumakapit sa laro ng kamao. Gaano man ito kadelikado. Ba't niyo po naisip na pwede pong maging daan para pag-asenso ang boxing? Saan po ninyo naisip yung inspirasyon na yan? Kasi po makita naman natin katulad ni Manny Pacquiao kasi idol na idol ko siya. Nung una, di ba, si Manny Pacquiao parang wala din yun. Oo. Kaso si Manny Pacquiao talagang nagpursige para maabot niya yung mga pangarap niya. Dapat i-focus nyo lang sa boxing para makuha nyo din yung pangarap nyo. Nung araw ring iyon, bumisita kami sa Nietes Boxing Gym. At dito namin nalaman na naka-line up na pala si Patrick sa kanilang koponan. Boxing ang isa sa pinakapeligrosong laro sa mundo. Hindi biro ang mga sugat na maaaring matamo rito. Pero para sa maraming bata sa Negros Occidental, ang bagsik ng kamao ang nakikita nilang daan tungo sa pag-asenso. Magpapakapagod sa pag-iensayo, lakas loob na lalaban, magpapabugbog sa pangarap at karangalan. Marami ng boksingero mula sa probinsyang ito ang nagbigay na ng karangalan sa ating bansa. Marapat lamang na bigyan natin ng sapat na suporta at proteksyon ang ating mga atleta. Para ang pangarap na tagumpay sa ring ay hindi maging suntok sa hangin. Ako po si Cara David at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.